Hello po, Sir Kira. Kumusta po? May isi-share lang po sana akong kwento. Hindi ko alam kung nakakatakot ba to sa iba. Pero sa akin po kasi, ang creepy na nito. Nangyari to noong second year college po ako. Hindi ko na lang siguro sasabihin yung lugar. Dayo lang po ako sa lugar na yon. Nagbo-boarding house lang ako sa malapit sa school namin. Actually, hindi pala yun sobrang lapit. Kasi kailangan ko pang mag-trike papunta sa school. Okay naman po yung boarding house nung unang taon ko doon. Kaya lang, nung second year ako, biglang nagluwag yung landlord namin. Naiwan kasi yung pagbabantay ng boarding house sa mga anak ng landlord. Tapos nag-abroad yung mother na talagang nagbabantay. Hindi na nasusunod yung curfew namin. May ibang nakakapagtakas ng bisita at alak. Buti na lang nun, yung mga kasama ko sa kwarto okay talaga. Kaya nagtagal pa ako doon. Malapit na ang midterm week namin noon. Todo puyat at review talaga ako. 4 kami sa room at lahat kami ay kanya-kanya ng review kapag malapit na ang exam week. Ako yung malapit sa bintana. Gusto ko kasi yung simoy paggabi. Hindi yun mabango pero nakaka-refresh kasi ng utak para sa akin. May isang gabi noon na kinailangan ko talagang isara yung bintana dahil sa malansang amoy na nanggagaling sa labas. 4 kaming nakaamoy noon, kaya kahit sobrang init nung gabing yon, mas pinili naming magsara ng bintana. Dahil hindi kami makapag-concentrate sa nire-review namin. Bandang 12:30 siguro yon. 2 na lang kaming nagre-review pa. Tinabihan ako ng kasama ko. Natatakot daw siya sa pwesto niya nung una. Nung pagod na pareho ang utak namin at wala na talagang maipapasok pa na aralin, nag-usap na lang kami. Natanong ko kung bakit siya natatakot sa pwesto niya kanina. Tas parang bigla niyang naalala yon. Tumayo siya at umupo ulit sa una niyang pwesto. Tapos nun, sinenyasan niya ako na lumapit sa kanya. So pumunta naman ako. Nagdahan-dahan ako kasi tulog na yung 2 naming kasama sa kwarto. Ginaid niya yung mukha ko sa malapit sa pader. Tapos itinuro niya yung bintana sa kabilang kwarto. Sa labas, merong kung anong nakasabit malapit sa bintana ng kabilang kwarto. Sobrang madilim sa part na yon. Kaya ang nakikita lang talaga namin ay yung silhouette na lang ng kung anumang nakasabit doon. Pagkatapos siyang ituro yon, tumayo na siya at nagsara na ng kurtina. Pangatlong gabi na daw niyang nakikita yon. Sa umaga naman kapag nasa baba siya, ay wala naman daw siyang nakikitang nakasabit doon. At nun ngang lumapit siya sa akin, hindi na daw siya makali kasi feeling niya nakatingin din yun sa kanya. Niyaya ko na siyang matulog nung sinabi niya yon. Kasi kako, kinikilabutan ako sa sinabi niya. So fast forward po. Exam week. Nagre-review kami noon ng i-exam namin para sa kinabukasan. Nung makarinig kami ng lagabugan sa kabilang kwarto. Siyempre, bilang kilala din namin yung mga nasa kabilang kwarto, pinuntahan agad namin sila para makichismis. Nagulat na lang kami nung makita namin yung dugong umaagos sa binti ni Mitch. Agad ay nagsabi kami sa landlord namin at sila na ang tumawag ng ambulansya. Ang bilis ng pangyayari nun, parang lahat kami doon nabigla. Maski yung mga kasama ni Mitch sa kwarto, walang alam na buntis pala siya. Tapos yung kasama niya sa kwarto, napapamura. Panay ang sabi niya ng, "Tangina, sabi ko na eh. Sabi ko na eh, tangina talaga eh." Tinanong namin siya kung ano yung sinasabi sinasabi niya. Pero ang sabi lang niya sa amin, bukas na lang daw.
So kinabukasan, nagkita-kita ulit kami sa school. Walang paligoy-ligoy. Sinabi niyang inaaswang na pala nun si Mitch. Simula pa raw nung bago mag-exam week namin. Nagkatinginan kami ng kasama ko. Tapos ikinuwento namin yung nakikita naming nakasabit palagi sa bintana ng kwarto nila. Napapamura pa din siya nun. Narinig nga daw niya yon at naaamoy. Pero hindi daw pumasok sa isip niyang aswang yon dahil hindi niya alam na may buntis pala kaming kasama sa boarding house. Lalong hindi niya naisip na kasama pala nila sa kwarto. Kasi sino namang mag-iisip na may buntis sa boarding house? Puro nga kami estudyante. Natanong ko nun yung sinasabi niya na naamoy niya. Tapos ang sabi niya, masangsang daw kasi ang amoy ng aswang. Hindi niya naisip na aswang na pala dahil medyo tapat ng bintana nila yung basurahan ng boarding house. Tapos yun na nga, nasabi namin na naaamoy din namin yon. Ang kaso, wala naman kaming alam sa mga aswang-aswang na yan. Kinabukasan nun, umuwi si Mitch sa boarding house. Okay na daw siya at hindi rin daw niya alam na buntis pala siya. Iyak siya ng iyak nun. Hindi daw niya alam kung papaanong sasabihin sa parents niya. Hindi din naman namin alam kung anong sasabihin sa kanya at kung papaano naming sasabihin yung tungkol sa aswang. Hindi daw kasi namin pwedeng pag-usapan doon ng aswang. Hindi ko alam kung bakit, pero basta hindi daw pwedeng banggitin. Hinayaan na namin yung kasama niya na asikasuhin siya. Pinagsuot niya ng itim na damit si Mitch. Sinabihan niya si Mitch na mag-usap na lang daw sila bukas sa school at magpahinga na ito. Sasaglit pa lang nun, nakatulog na daw agad si Mitch. Inilabas niya yung malaking plastik ng asin at binigyan kami. Maglagay daw kami sa bintana namin at magpatay na ng ilaw. Sinabihan niya rin kami ng mga dapat naming gawin at bahala na raw kami kung maniniwala kami sa kanya o hindi. Siyempre, naniwala na lang kami. Alam na alam kasi niya yung ginagawa niya dahil minsan na daw na inaswang yung nanay niya noong ipinagbubuntis yung bunsong kapatid nila. At ganoon nga yung ginawa nila para hindi masyadong makalapit sa bahay nila yung aswang. Sa totoo lang, nung umuwi si Mitch, nakaramdam na talaga ako ng takot nun. Kasi syempre, nandoon na sa boarding house yung target talaga ng aswang. Panigurado, babalik na ito doon. Sobrang babaw ng tulog ko nung gabing yon. Konting kaluskos, nagigising ako. At nun ngang madaling araw na yon, nagising ako sa kaluskos na nanggagaling sa labas ng bintana namin. Medyo bumangon ako nun. Tapos sabi nga ng katabi ko, kanina pa raw yun. Nagulat pa nga akong gising siya kasi hindi ko siya agad napansin. Paikot-ikot at pabalik-balik daw. Parang gumagapang sa pader at parang hindi mapakali. Tinanong ko siya kung sinilip ba niya. Curious daw siya pero natatakot siya, kaya ayaw niya. Natatakot din ako noon, lalo kapag parang tumitigil yun malapit sa bintana namin. Parang umuungol pa nga nang hindi ko maintindihan. Hindi na kami nakatulog nung gabi na yon. Mabuti na nga lang din at nung exam day na, nakapag-focus pa rin kami, kahit wala talaga kaming tulog. Sumama kami noon nung kausapin si Mitch. Sobrang ingat sa mga salitang ginagamit si ate. Nakalimutan ko na lang yung pangalan niya. So sinabi din namin sa kanila yung nakita namin, pati yung nangyari noong nagdaang gabi. Kaya naman pinilit namin siya na magsabi na sa parents niya. Ang tagal pa niyang nag-isip nun. Tatapusin daw muna niya yung exam bago siya umuwi sa kanila. Sir Kira,
Bukod sa ingay na ginawa ng aswang nung gabi, wala naman na pong malalang nangyari. Medyo naging agresibo lang yung aswang dahil ata sa asin at kalamansi. Bumili kasi kami ng kalamansi na nakatanim lang sa pot. Tig-isa kami bawat kwarto. At nun ngang nagkaroon nun, parang mas lalong nag-ingay yun sa labas. Nagtatalokbong na lang kami nun ng kumot at unan para makatulog. Dasal na lang din ang ipinanlaban namin nun. At nun ngang matapos ang exam week namin, umuwi siya agad sa kanila. Naging okay naman si Mitch sa pamilya niya at ipinatapos na lang din muna sa kanya yung semester na yon. Sa ngayon po, wala na akong balita sa kanila o kahit kay Mitch. Pero until now, hindi pa rin ako makapaniwala na nangyari yon kahit na-encounter ko na. Ang hirap pa ding paniwalaan na totoo sila. At yun din po talaga ang dahilan kung papaano akong napunta sa horror narrations dito sa YouTube. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Maraming salamat po kung mababasa nyo ito. God bless po. Hello, Boss Kira. Ako po si Troy. Kwento po ito ng papa ko nung kabataan po niya. At nangyari po ito sa Masbate. Pumunta po sila ng mga barkada niya sa sayawan sa baryo. Nagpakasaya sila noon. At nung hating gabi na, inaaya na siyang umuwi ng mga kaibigan niya. Pero nagpaiwan si papa noon. Dahil magpapaumaga na daw siya. Kasi uuwi pa siya sa baryo nila. Pero may lumapit kay Papa noon, first year high school. Naiwan na daw siya ng mga kasama niya. At nagsabi ito sa kanya kung pwede daw bang sumabay kay Papa pabalik doon sa boarding house nila. Sinabi ni Papa dito na hindi daw muna siya uuwi sa boarding house dahil wala namang pasok kinabukasan. Doon daw muna nga siya uuwi sa baryo nila. Pero nakiusap ulit yung estudyante. Naawa naman si Papa. Kaya sinamahan niya ito pauwi doon sa boarding house nila. Dumaan sila sa may gubat papunta ng dagat dahil doon lang daw ang daan. Bago pa sila makalabas sa gilid ng dagat, ay merong lumapag ng napakalakas sa likod nila. Paglingon nila Papa, nakakita sila ng taong pulang-pula ang mata at nanlilisik na nakatingin sa kanila. Kasunod nun, ay bigla daw silang sinugod ng isang napakalaking ibon. Inaatake daw sila nito habang nakabuntot sa kanila yung malaking tao. Dahil doon ay pumulot sila Papa ng bato tapos binabato nila yung ibon. Sinabi ni Papa doon sa estudyante na magtalikuran sila. Pero duwag daw kasi yung estudyante kaya hindi ito talaga nakatalikod sa kanya. Maya-maya pa, tila hindi na nakayanan nito ang takot at yumakap na yung estudyante kay Papa. Itinutulak ni Papa yung estudyante at pinagsasabihan na huwag siyang hawakan dahil hindi nila makikita yung sumusugod sa kanila. Nakita rin ni Papa na parang gusto na rin silang sugurin ng malaking tao. Ang sabi ni Papa, yung ibon daw po na sumusugod sa kanila ay abay ng aswang. Hindi ito makalapit sa kanila dahil binabato ito ni Papa. Natatakot na si Papa nun, pero tinatapangan niya lang ang sarili niya. Halos 30 minutes daw silang ganon habang dahan-dahang umaabante. Nung makarating na sila sa may mga kabahayan, tumakbo na sila ng sobrang bilis. Pero sinusundan pa rin daw sila nung ibon at nung malaking tao. Hanggang sa makarating na raw sila sa boarding house. Sinipa ni Papa ng sobrang lakas yung pinto
at nagising yung mga natutulog na kasama nila doon. Kasunod naman nun ay ang malakas na lagabog sa bubong ng inuupahan nila. Napasigaw ang lahat dahil sa gulat. Bigla ring naglabasan yung mga tao sa boarding house. Nagsisigaw din yung kaibigan ni Papa sa boarding house na Becky dahil bumagsak yung ibon doon mismo sa harapan nito. Nagkagulo na daw sa kanila hanggang inabot na ng liwanag. Nung umagang ang yun, ay umuwi na sa baryo nila si Papa. Actually, mahaba pa po talaga tong kwento na to, Boss Kira. Dahil pag uwi ni Papa sa bahay nila, puro sugat yung katawan niya. Sa kabutihan ng Diyos, ligtas pa rin namang nakauwi si Papa. Madami pa po akong kwento about sa aswang, Boss Kira. Galing yan sa karanasan ng pamilya ko. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang po muna. Sana manarate mo po itong kwento ko. Kapag may time po ulit, magbabahagi ulit ako ng kwento. Salamat po and God bless. Hello, Sir Kira. Pwede niyo na lang po akong tawaging CJ. Matagal na po akong nakikinig sa inyo. Nakita ko po ang stories niyo isang gabi nung mahirapan akong matulog. Nakaka-relax pong pakinggan kahit na nakakatakot yung mga kwento. Ibabahagi ko lang din po itong short experience ng mama ko patungkol sa isang nilalang. Nangyari ito noong ipinagbubuntis niya ako. Sana po mapasama ito sa inyong mga episodes. Salamat. Nangyari ito way back 2010. Ipinagbubuntis ako ng mama ko nung mga panahong ito. Nagtatrabaho po sa Goldilocks ang papa ko at gabi na siyang nakakauwi araw-araw. Hindi ko na po i-specify ang lugar kung saan nangyari ito. Basta katabi lang po namin yung isang Riles. So isang gabi daw po yun. Kakauwi lang ng papa ko galing sa trabaho. Kasama po ng mama ko noon ang tita ko. Bumaba na po sila para kainin yung dalang pasalubong ni papa. Pagkatapos nilang kumain, bigla na lang pong nagsuka at nahilo ang mama ko. Kaya nagpahinga na sila. Kalagitnaan ng gabi, nagising ang papa ko. Sir Kira, explain ko lang yung itsura ng bahay namin para mas maintindihan po ninyo ang storya. Medyo may kalakihan po ang bahay namin. 2 palapag po ito at may 2 kwarto sa itaas. Habang ang kusina, CR at sala naman ay nasa ibaba. Sa itaas po namin ay merong isang kwarto doon na kahoy ang pader. Dito po natutulog sila mama dahil may aircon po doon. So back to the story na po. Paggising ni Papa, agad niya pong napansin yung kaluskos sa pader namin. Yung una po, akala niya daga lang yun. Kaya kinatok-katok pa ni Papa ng bahagya yung pader para tumigil yung daga. Huminto naman daw po at nakatulog ulit si Papa. Sa pangalawang pagkakataon, si Mama naman po ang nagising. 4:00 na po ng madaling araw nito. Sobrang sakit daw po ng tiyan ni Mama. Ginising niya po nun si Papa at agad naman itong bumangon upang hilutin ang tiyan ni Mama. Habang ginagawa po yun ni Papa, pabulong pong nagsabi si Mama. "Bi, may kanina pang nakatingin sa bintana. Mapulang mata." Yung bintana po kasi namin, Sir Kira, ay sliding window po at may screen lang siya sa labas. Kaya maaaninag mo ng malinaw yung nasa labas. So napalingon po doon si Papa. Kinilabutan po siya kasi nakita niya rin nga yung mapupulang mga mata na sinasabi ni Mama. Maliliit lang daw po ito pero parang nagniningas pa sa dilim.
Nasa may gilid po ito ng bintana namin. Naglakas loob po si Papa noon na buksan yung sliding window para sana bugawin ang kung ano man yun na isa pong malaking pagkakamali ni Papa. Dahil pagkabukas niya po noon ay biglang sumugod yung nilalang at nabutas po yung screen na nakaharang sa salamin dahilan upang makapasok ito. Lumantad po sa kanila ang isang nilalang na akala mo'y daga. Mahaba ang uso nito na parang sa aso. Mahahaba rin ang tenga at merong mapapayat na mga paa. Ang kamay daw po ito ay may matatalas na kuko. At ang laki daw po nito ay maihahalin tulad mo sa isang tuta. Agad po itong tumalon at sinakmal ang tatay ko. Nakagat po siya nito sa kamay. Pagkatapos nun ay mabilis itong tumakbo at akmang kakalmutin na sana ang binti ni Mama. Pero nahawakan po ito ni Papa at malakas niya itong ibinato sa lamesa sa kwarto. Umangil daw po yung nilalang ng pagkasakit-sakit sa tenga. Parang pinaghalong huni ng paniki at pusang galit na galit. Iika-ika daw po yung nilalang. Tapos dinampot yun ni Papa at saka ihinagis ulit palabas ng bintana. Pagkahagis daw po ni Papa sa nilalang na yon, hindi pa man daw ito tuluyang nakakalabas ng bintana, ay agad na daw po itong naglaho na parang bula sa hangin at naging kulay itim na usok na napakasangsang ng amoy. Pagkatapos nun ay hindi na nila ito nakita. Kinaumagahan po ay ikinuwento po nila ito sa lola ko. At gulat na gulat daw po si Lola sa sinabi ni Papa na muntik na silang madali ng sigbin. Kailangan na daw pong umalis ni Mama doon dahil malamang na magalit daw po yung may alaga doon sa sigbin na yon dahil mukhang napatay daw po ito ni Papa. Pasalamat na lang din po kami noon at walang nangyari kay Mama. Lalo na nung lumipat na kami dito sa Tondo. Naipanganak naman po ako ng maayos at masaya naman po kami ng pamilya ko. Hanggang dito na lang, Boss Kira. Sana mapasama ito sa inyong i-feature na story dito sa podcast nyo. Marami pa po akong karanasan at kapag may free time ay magsishare po ulit ako. Matanong ko na lang rin, Sir Kira. Kailan po kayo ulit maglalabas ng bagong episode ng Misteryo sa Kumbento? Paborito ko po kasing series yon. Sana madugtungan na po. Maraming salamat sa pagbabasa nito. Hanggang sa muli po. Magandang umaga, Boss Kira. Ako nga pala yung nag-share nung story na tubig sa baso na nabawasan. Kung naaalala nyo pa yon. Nung nangyari po yun, Boss Kira, wala pa akong anak. At sa tinagal-tagal ng panahon na yon, wala na po ulit akong naramdaman o nagpakita sa akin. Ito nga palang ikukwento ko nung panahon na nag-asawa ko. Puntis ako noon 3 months. At dahil maliit pa yung tiyan ko at di naman ako takot sa aswang kasi wala pa naman akong na-encounter, ay mahilig po akong gumala noon kahit gabi na akong umuuwi. Minsan alas 10 o alas 11 ng gabi. Gala galing sa barkada. Hindi ako natatakot umuwi ng ganong oras. Palaging ganon kasi ako lang naman mag-isa sa bahay. Wala akong kasama, kaya ayun ang ginagawa ko. Naggagala na lang ako. Isang gabi, pauwi ako noon, 10:30 p.m. Habang naglalakad ako pauwi, napansin ko na may malaking aso na sumusunod sa akin sa likod.
Boss Kira, nasa 5 flat po ang height ko. Hindi katangkaran para sa isang tao. Pero para sa isang aso, masyado po itong malaki. Opo, Boss Kira. Halos tumangkad na sa akin yung asong nakasunod sa akin na may ilang metro lang ang layo sa akin. Wala pa sa isip ko noon na aswang pala yun. Basta ang alam ko lang, malaking aso lang yon na kulay itim. Hindi naman balbon yung aso. Parang normal lang siya. Pero malaki at sobrang itim talaga. May mga dumadaan naman na sasakyan. At maliwanag din naman yung dinadaanan ko. May mga bukas pa ring tindahan, kaya ayos lang sa akin. Baka ako naglalakad-lakad lang din yung aso na yon. Pero nung tanaw ko na yung bahay namin, nakita kong nakasunod pa rin yung aso. Compound po ang lugar namin at marami pong aso sa loob ng compound. Kaya talagang nakakapagtaka po dahil hindi tumatahol yung mga aso. Pag may ibang aso na naliligaw sa amin, talagang inaaway nila. Pinagtutulungan po talaga. Naisip ko baka natakot kasi nga sobrang laki ng aso. Yung bahay po namin nasa dulo pa. Naramdaman kong huminto yung aso, kaya lumaki yung agwat naming dalawa. Pero lahat ng yun ay wala pa rin sa akin. Baka nagkataon lang talaga. Pagdating ko sa bahay, nahiga na agad ako. Nakakain na kasi ako sa bahay ng barkada, kaya diretso higa na ako pagdating sa bahay. Nagse-cellphone na lang ako nun sa kwarto. Patay ang lahat ng ilaw, puwera lang sa CR. Sa kwarto, dim light lang ang binuksan ko. 12:00 na ng gabi. Umihi ako. Hindi pa rin ako nakakatulog nun. Pagsilip ko sa may sliding window namin, nakita ko yung aso. Nandun pa rin. Tapos napansin ko na parang nagtutuloy yung laway niya. Nakaupo lang siya sa pwesto niya at parang nakatingin lang din sa akin. Yung buhok ko nun, pakiramdam ko, nagsitindigan talaga lahat. Tapos parang namanhid yung ulo ko. Natakot ako nun, Sir Kira, kaya naglak ako ng pinto. Wala naman akong naaamoy na mabaho. At hindi rin naman ako naiinitan nun na katulad ng mga napapakinggan ko. Hindi rin sumakit ang tiyan ko. So naisip ko, baka malaking aso lang din talaga yon. Hanggang sa nakatulugan ko na lang din yung ganong ganap. Maayos naman ako ngayon at walang nangyari sa anak ko. Hindi ko na rin nakita pa yung aso na yon magmula nun. Pero may karugtong pa to, Sir Kira, kung bakit hindi ko na nakita yung aso na yon. Ngayon po, 12 years old na yung anak ko at masaya naman po kaming pamilya. Sa awa ng Diyos, walang nagkakasakit at malusog po kaming lahat. Salamat po, sana mabasa nyo ito. Pakitag po ako kung sakali mang mapili nyo ito para mapakinggan ko sa YouTube mo o sa Spotify. God bless and more power po sa lahat ng channel mo. Hello, Boss Kira. Ako po pala si Sel. Gusto ko lang po sanang ikwento sa inyo ang iba't ibang experiences ko sa kinalakihan kong bahay. Sa Malabon po ako pinanganak at doon na rin lumaki. Yung bahay namin doon, matandang bahay na. Wala pa po yung daddy ko sa mundo, bahay na yon ng mga lolo at lola niya. Malaki yung bahay na yon. Explain ko na rin po muna para may idea yung mga nakikinig. Dalawa yung bahay doon sa lote na yon. Yung isang bahay ay sa lolo at lola ng daddy ko. Yung isa naman
sa parents ng daddy ko. May tindahan po yung lola ko sa harap dahil nagtitinda po siya ng mga ulam-ulam tuwing tanghali. Marami na pong mga pangyayari dito na halos hindi ko na mabilang. Simulan ko po nung buntis yung tita ko sa pinsan ko. Nung time na to, doon kami ng daddy at mami ko nakatira sa kabilang bahay. Nung mga panahon po kasi na yon, wala nang naninirahan doon. At yung tita ko naman ay doon sa bahay ni na mama nakatira. Sa sobrang magkadikit po ng dalawang bahay na yon, ay makikita mo sa bintana namin yung bintana ng kwarto nila tita. Parang bubong lang po yung nagse-separate sa dalawang bahay. Nakakaakyat sa bubong na yon. Madalas tumatambay yung daddy ko doon pag naulan. Tapos papanoorin lang namin siya sa bintana. Wala lang, trip lang niya. So ito na nga po. Elementary pa lang ako noon. Maaga yung pasok namin ng kapatid ko. Kaya madilim pa lang, nagising na kami. Sabay din kaming naliligo kasi nakasanayan na rin naming magpaunahan na matapos maligo. Nung araw na yon, nauna siyang matapos. Pero hindi pa man siya nakakalabas, natapos na rin ako. Paglabas ay nauna siya sa akin. Nakasunod lang ako nun sa kanya. Hanggang sa bigla siyang sumigaw ng sobrang lakas. Kaya napatingin ako. Pareho kaming nakatingin lang ng kapatid ko sa isang parteng madilim. May nakikita kaming mukhang tao roon na mayroong napakalaking pakpak. Ibinuka niya pa yung pakpak niya na yon. Kitang-kita namin ito sa tapat ng bintana ni tita. Dahil nga bata pa kami, sa sobrang takot namin, nagtatakbo kami pababa habang sumisigaw. Halos mahulog pa kami nun sa hagdan. Pagdating namin sa baba, tinanong kami kung bakit. Ano nangyari? Yung kapatid ko nun iyak na ng iyak. Sinabi namin kay daddy na may tao doon sa bubong ni na tita. Agad nang pinuntahan yun ni daddy sa likod. Pero wala siyang nakita. Sabi nila, baka guni-guni lang daw namin yon. Pero hindi naman kasi kami magsisisigaw at tatakbo ng ganun kung wala talaga kaming nakita. Pero mula nun, naisip na nila na baka inaaswang si tita ko. Kinagabihan nung araw din na yon, may narinig kami sa bubong nila tita. May tumatakbong kung ano. Paikot-ikot lang ito. Parang hindi ito natatakot na may makakita sa kanya. Isang bukas lang ni Papa ng bintana, kita na agad kung ano yung nasa bubong na yon. Nakikinig lang kami noon, hanggang sa may biglang lumagabog ng malakas. Yung lolo ko pala, hinagis sa bubong yung kahoy na nakatusok sa tingting namin. Matulis po yun. Alam niyo po siguro yung tingting na nilalagyan ng kahoy para kahit nakatayo ka, makakawalis ka. Nung kinuha na ni Lolo yung nalaglag na kahoy, nakita niyang may dugo ito, pati rin sa bubong ay meron. Mukhang natamaan ni Lolo ang kung anumang nilalang na yon. Dumaan ang mga araw, lalong pinag-uusapan sa amin yung aswang na yon. Nataon naman na nagkwento si Lola ko. Meron daw isang kumakain sa kanya sa karinderya na bago lang niyang nakikita doon. Sa sobrang tagal na pong nagtitinda ng lola ko, ay kilala niya na din halos lahat ng mga nagtatrabaho doon sa pabrika sa tapat namin. Ilang gabing ganoon na ginugulo kami hanggang sa naisipan na nila na lagyan na ng asin yung palibot ng bahay ni tita. Pati na yung mga bubong ng bahay. At kinagabihan nga nun ay bigla na lang ding nawala yun ng bubulabog. Kasabay ng pagkawala nung nilalang na yon ay ang pagkawala din ng trabahador na kumakain sa karinderya ni Lola. Hindi naman namin alam kung siya ba yun o hindi. Pero nakahinga na kami nang tantanan na ng nilalang na yon ang tita ko at yung pinsan ko.
Hi Boss Kira, medyo bitin itong kwento ng lola ko sa akin, pero share ko na rin. Gusto ko lang ibahagi sa inyo yung story ng tito ng tatay ng lolo ko at ng kasintahan nito. Ayon sa kwento ng lola ko, nangyari po ito sa Ginubatan, Albay. Yung tiyo ng lolo ko sa tuhod ay nagkaroon ng kasintahan na may kakaibang lihim. Tawagin na lang po natin silang Lolo Manding at Lola Gabina. Matagal nang may mga sabi-sabi noon tungkol sa tunay na pagkatao ni Lola Gabina at ng pamilya nito bago pa man sila maging magkasintahan. Pero hindi yun pinapansin ng lolo dahil wala naman daw patunay ang mga tsismis na yon. Itinuloy niya ang panliligaw dito hanggang sa naging magkasintahan nga sila. Naging masaya naman daw silang dalawa. Tumagal ang relasyon nila hanggang sa napagdesisyon ng magsama na. Subalit hindi natigil ang mga usap-usapan patungkol kay Lola Gabina. Hanggang sa isang malapit na kaibigan na ang mismong nagsadya kay Lolo Manding para balaan ito tungkol sa tunay na pagkatao ng kasintahan. Kung ayaw pa rin daw nitong maniwala, ay siya na mismo daw ang tumuklas sa sarili niya. Pero pinayuhan niya ito na magdala ng mga pangontra tulad ng asin, bawang at kalamansi. Duda pa rin noon ng Lolo Manding, pero para makasiguro ay naglagay na rin siya ng kalamansi sa bulsa. Pag-uwi niya sa bahay galing sa trabaho ay wala siyang nadatnan sa bahay nila. Madalas daw mangyari yon tuwing gabi, kaya naisip niyang parang may katotohanan nga ang mga sabi-sabi. Wala si Lola Gabina sa bahay, kaya hinanap niya ito sa paligid. Nakarating siya sa magubat na parte ng lugar nila at doon daw ay nasaksihan niya ang kakilakilabot na tagpo. Nakita niya raw itong nagpapahid ng kung ano sa katawan nito, parang langis na mabaho. Nakapwesto ito sa gitna ng kakahuyan, sa ilalim ng bilog at maliwanag na buwan. Pinagmasdan niya lang ito mula sa malayo. Hindi siya makapaniwala sa nakikita ng dalawa niyang mga mata. Lalo pa nang maglabas ito ng isang pares ng malalaking pakpak sa likod. Dinig na dinig daw ni Lolo ang mga buto nitong naglalagutukan na parang nababali. Nang mapansin niyang tila tapos na ang ginagawang ritual, ay lakas loob niya itong nilapitan. Subalit bago pa man siya tuluyang makalapit, ay nagsalita na si Lola. Tanggalin mo yung nasa bulsa mo. Mabigat yan. At sinunod naman daw iyon ng lolo. Nang matanggal niya na ang kalamansi sa bulsa, ay bigla raw siya nitong sinunggaban. Akala niya ay sasaktan siya nito, pero binuhat lang siya ni Lola Gabina at saka inilipad. Nagtungo daw sila sa isang burol. Doon siya nakasaksi ulit ng nakakagimbal na pangyayari. Bumaba sila sa burol at nakita niyang may kinuhang patay na katawan ng bata sa may tabing ilog si Lola Gabina. Pagkatapos ay pinalitan niya ito ng puno ng saging. Pumutol siya ng puno ng saging at saka ito dinasalan ng kung anong dasal. Pagkatapos nun, ay lumipad na ulit ito, bitbit yung bangkay ng bata at si Lolo Manding. Ilang araw ang lumipas. Pinuntahan ni Lolo ang burol at nakita niya sa isang malapit na barangay na merong naglalamay. Isang bata ang nakaburol doon at ito yung batang kinuha ni Lola Gabina. Sa paningin daw ng mga tao doon, ay yung batang namatay ang pinaglalamayan nila. Pero alam ni Lolo Manding na hindi na ito iyon dahil puno na lang iyon ng saging. Hindi daw po sigurado ni Lolo Manding kung ano ang ginawa ni Lola Gabina sa bangkay ng bata.
pero malamang raw na kinain niya ito. Gusto niya itong pigilan noong gabing iyon, pero hindi niya malaman kung bakit hindi siya makakibo. Parang wala siyang kontrol sa katawan niya. Kaya daw hindi na lang niya pinakialaman ang kasintahan. Kalaunan po, ayon sa kwento ni Lola, nagkasakit po si Lolo Manding. Nanghina ito hanggang sa tuluyang bawian ng buhay. Sabi ni Lola, sinabihan na daw ng mga kapatid si Lolo Manding na hiwalayan na ang babae. Pero ayaw daw nito. Kahit anong pakiusap ang sabihin nila, ay hindi ito nakikinig. Hanggang sa iyon na nga ang sinapit nito. Ang hindi daw alam ni Lolo Manding ay unti-unti siyang pinapatay ni Lola Gabina. Inunti-unti daw nito ang atay niya hanggang sa wala nang natira. Yun lang po, Boss Kira. Maikli lang pero tingin ko enjoy naman itong pakinggan.